Scenes may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan Pinoy, talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan pwede kang magreklamo sa programang talagang #1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy, talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat mga kakampi ko. And of course, ilang tulog na lang. Pasko na naman ulit. At syempre sa tambalang Paski Natividad and Fe Nicodemus para sa ating Talakayang Pinoy. Good afternoon, sir. Mukhang bagong gising ka, ha? Tawa-tawa ka dyan. Alam mo, sabi nung iba, parang si Sir Paski lagi na lang nakabihis ng todo-todo. Sir, magandang araw. Ay, isang magandang hapon naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating Facebook, YouTube, sa live stream ng Kakampi Online sa programang Talakayang Pinoy. Isang magandang hapon po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at kung magagawi kayo sa simbahan ng Baclaran, magsimba po tayo. Oo nga, Miyerkules pala ngayon. Ika-21. It's 21 day. 21 ng Oktubre. Oo. Mga katoto. At syempre, mapalad naman tayo dahil sa syempre trending ngayon ang COVID-19, di ba? At sige, alam mo ba, sir, ngayon ay ang may problema ang mga OFWs. Dahil matatagalan sila, Coast Guard yung nandun, no? Tapos, dahil wala yung Red Cross. Yan, oo. At syempre, binabati natin ang mga taga TUCP, Mr. Rudy Ladiao and RV Castro. Yan. Kamusta na? Yung sinasabi ko sa iyo, yung nagpapa-press conference si PUCP. TUCP. TUCP. Okay. Sige. At syempre, usapin pa rin ang COVID-19 para sa ating mga migrant workers. Alam mo ba, may ginawa kasing study ang DOH sa pamamagitan naman itong andyan na ba siya, be? Ha? Okay. So, tinatawagan natin, si Dr.
Dr. Joel H. Buenaventura, MD, MPH, ng Chief Health Program Officer po ito. Nakapatuon sila talaga sa Migrant Workers Unit, sir. Migrant Health Unit ng Bureau of Internal Health Cooperation ng Department of Health. At alam niyo itong doktor na ito, paborito ko to eh. Paborito ko talaga. O, bagong-bago, di ba? Hello, sir. Magandang araw. Nandito po tayo sa Talakayang Pinoy. Kasama natin si Katotong Paski. Yan. Hello, magandang araw, Doktor. Doon, Sir Paski, Ma'am Fe. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Kanina pinag-uusapan natin, problema talaga ngayon ng ating mga kababayan, yung mga OFWs, diba? So dito kasi, may nabasa kami bagong balita. Sabi, COVID-19 response on the right track, DOH daw. Nasa right track daw ngayon ang ating Department of Health. Yan. So, kanina pinag-uusapan din namin, Doc, yung tungkol sa mga migrant workers dahil maraming problema sila. Pero alam ko, may ginawa kayo na isang pag-aaral. Tama ba ako, sir? Yes po. Actually, more of sa mga institutional reports po yan, Ma'am Fe. Oo, institutional report. Tingnan natin, ano nga ba itong... ang ano kasi ano niya ay health services for migrant and overseas Filipino during COVID-19. So doon sa study, anong lumalabas niya? For example, yung surveillance of COVID among overseas Filipinos. Paano po niyo nagagawa? Paano siya? Anong report doon? So yun po yung nung nagsa-start po tayo ng mga around February, March, no, nung lumalabas na yung mga kaso ng COVID-19. So, ang nangyari po, ang Migrant Health Unit ng Department of Health, kasama yung ating mga co-government workers sa Department of Foreign Affairs, nag-set up po kami ng isang system para po tingnan po, tutukan po yung mga cases po ng COVID-19 among our migrant workers and overseas Filipinos. Mm-hmm. So basically po, nagkaroon kami ng surveillance for them. Yun. So kasama yung DOH dyan, DFA. Sino-sino to, sir? Doc? Si DFA. Ano po, basically po, DOH and DFA po. Yon. Gano'ng kahirap mag-surveillance, Doc? Actually, sa side po ng Department of Health, hindi naman po siya mahirap kasi meron naman talaga tayong tinatawag na international health regulations. So yung international health regulations, yan po yung reporting ng mga bansa patungkol dun sa mga kaso na tinatawag na PHEIC, yung Public Health Emergencies of International Concern. So hindi po ganun kahirap. Sa DFA po, basically, ang kausap naman nila yung ating mga foreign service posts, yung ating mga embahada at mga konsulado na basically nagre-report po sa kanila. Okay. So sa ngayon, Doc, ilan na meron ba kayong data kung ilan na talaga yung mga confirmed cases galing sa iba't ibang mga bansa? Sino ba top notcher? Opo, bali po sa ating tala, no, meron ng 11,178 na mga confirmed na kaso ng COVID-19 sa mga overseas Filipinos. Bali base ito sa data ng DFA at ng DOH. So, yung 11,000 na yun po na mga Pilipino, nakita po natin nasa 81 countries and territories po sila sa buong mundo. At karamihan ng mga kaso dito, syempre expect natin, nasa Middle East and African region because basically, nandun naman po karamihan ng ating mga migrante. Yun. So, meron kayong data kasi gusto ko malaman kung kiling kasi sa kababaihan, ilan yung babae at ilan yung lalaki? O alin ang lamang, lalaki o babae? Yan pong data na yan, Ma'am Fe, hindi pa namin na disaggregate pero po pwede naman po naming balikan yung aming mga kasi pag nagre-reporting po kami, kadalasan po ang binibigay namin, ilan pa doon sa 11,000 yung buhay, yung nagagamot at naka-recover, ganon, tsaka kung ilan yung mga namatay po. Yan. So, yun po. Kasi
doon sa 11,000 plus na yun po, mga 815 po doon ang pumanaw na dahil sa COVID-19. So, may tanong. 115. Oo. Para 11,178 yung confirmed cases mula ito sa DFA. 81 cases, 81 countries daw ito, Sir Pasky. Oo. Oh, may tanong ka pa, Sir Pasky? Mamaya. Okay. So, Sir, tinatthumbs up ka ni Mr. Rex Barona ng ILO. Ay, okay. Maraming salamat, Sir Rex. So di surveillance tayo, at least nakikita lahat. Paano yung way na yun na paano na pagkukuha lahat yung 81 countries yun, Doc, di ba? Ang dami nun. So, sino nagre-report niyan ng diretso sa DFA? Tapos dadalhin sa inyo, paano yun? Yan po yung medyo masalimuot na proseso namin. So may data po ang DFA basically na galing sa ating mga nire-report ng ating mga embahada at konsulado. Tsaka yung mga territories na covered nung embahada o konsulado na yon. Tapos po yung sa DOH naman na side, ito po yung mga report ng mga via doon sa tinatawag nga po na IHR or International Health Regulations. At kino-coordinate namin ito doon sa aming Epidemiology Bureau. Tapos pinagtatahi namin yung mga data kasi minsan po may mga kaso na nare-report via sa amin na hindi nare-report via DFA. Meron din pero karamihan ng kaso actually galing po sa mga nasa report sa DFA. Yun pong sa 11,000 na yon na mga kaso, mga 2,500 lang po ang basically nare-report via the IHR, which is yun po yung na-verify ng Department of Health. So, dito ba sa 11,178, 800 dito ang pumanaw na? Parang gano'n, sir? Opo, yes 815. po. Yan po ay base sa resulta. Oo, sa resulta. Natutulog ka pa ba? Pagka ganito, ang dami kasi yun, di ba? Alam mo, si Doc Joel, di yan natutulog pagka talagang gagawin eh. Pero yung, siyempre, repatriation and management of returning overseas, kasama ba kayo doon? Ay, kasama rin po actually yung ating Migrant Health Unit din po ay katulong din ng ating Bureau of Quarantine dito naman sa usapin ng mga returning overseas Filipinos po. Sabi ko na, hindi na siya natutulog eh. So, hindi naman po ako lahat yan. So, siyempre, sila Ma'am Jean, sina Doc Chappy po, ayan, sina Sir Edwin, mga inyong kabatak. Kasi ito, nagta-thumbs up sila sa grupo ng ninyo. Yan. So, dito sa ganito, yung repatriation issue, kasi ngayon medyo may problema sa OFWs dahil nga dun sa swab test, di ba? Swab testing na yan, na tumatagal ngayon dahil nga parang hindi naman umayaw, tumigil muna pansamantala ang Red Cross. Anong balita niyo dyan, sir? Ano nang mangyayari dyan? Ang ano naman po, I think ang issue lang po doon ay kung magkano po talaga yung i-reimburse. Opo, kasi nga po ang ano ng I think from the government side, ang sinasabi natin diyan, may iba hindi po pwede na standard yung gagamitin. Kasi yung iba po diyan mga donated eh. So parang dapat i-costing din po yon. May mga donated po na mga machines, na mga ano po. So parang yun po yung aking nabasa na issue dyan. But I think ang pronouncement naman po ni Presidente, pabayaran po yan sa Red Cross. At base naman sa sinabi ng PhilHealth, may pangbayad naman po talaga. Yes, kung magkano ang babayaran, yun po ang inaayos natin ngayon. So sa ngayon, meron ba kayong naka-deployed na mga medical teams para sa iba't ibang mga lugar for repatriation, for example? Iyan po ay wala po actually from the Department of Health. So ang Department of Health naman po traditionally wala naman po kaming mga tao sa iba't ibang bansa, no? Wala pa kaming mga attaché. So nakadepende rin po tayo sa ating sa DFA, sa ating mga coordination between our embassies and consulates po. Yon. So, pero dito pag sumasalubong tayo doon sa mga meron tayong kasama na from the DOH.
Ang amin pong mga representante sa pagdaong sa mga airport at seaports ay ang aming Bureau of Quarantines po. Ang Department of Health po, isang opisina niya, yung aming BOQ or ang Bureau of Quarantines. Sila po yung may mandato na magprotekta po ng ating mga airports, international airports and seaports. Ito yung repatriation ng mga returning OFWs. Pero how about dun sa mga remains? Ang dami ng mga nakaraan, di ba? Sir Pasky, dun sa NAIA, di ba? Ang dami nun. So anong ginagawa? Anong proseso ang ginagawa ninyo pagka ganyan, sir? Siyempre, report din sa inyo yan, di ba? Yes po, lahat po yan actually dadaan po sa aming Bureau of Quarantine. Mayroon din pong may report din po na binibigay ang Bureau of Quarantine. Katulad po niyan, base sa tantos ng Bureau of Quarantine, yung ating mga returning overseas Filipinos, simula pa nung magsimula sila na i-track yan nung February 9, no? February 9 hanggang October 20. So, ang report po ay mayroon na tayong dumating na 466,944. So, almost 467,000 na po. Kulang 500,000 na yan na dumating. 260,000 plus po nun ay land-based. Ibig sabihin, mga kumbaga yung hindi mga seafarers basically. Tapos po ang mga sea-based po 204,657. Also, isa rin po sa mga minomonitor na yan, kasama rin dyan yung ating mga tinatawag na transferees or deportees from Sabah, no? So may mga 1,586 tayo na dumating galing Sabah rin po. Ayun po. Ano yung proseso, sir? Kanina ba una papasok niya rin, may darating na mga, sabi natin yung mga repatriation muna, may darating, tapos paano yung proseso niyan at para pasundo sila? Merong tayong prosesong ginagawa dyan? Meron po actually, may guidelines naman po tayo dyan at yan po hindi lang naman Department of Health, meron naman na interagency po na task force, actually yung task force on management of TGMROF. Task group on managing returning overseas, on the management of returning overseas Filipinos po, no? Ayun. So ito ay headed by the DOTR. So ano po yan, parang interagency group. But from our side, ang nangyayari po, usually po, especially sa mga seafarers, yung mga may local manning agency. Yan po yung mga kausap natin. Tapos nagbibigay sila mga dokumento, ina-assess natin yung mga dokumento bago pa man sila dumating dito sa Pilipinas. So, may reporting yan, di ba? Pagka human remains ang dumating, meron din siyempre sa inyo, di ba? Anong protocol ang ginagawa dyan? Medyo mas mahirap ba yan kaysa rin sa mga buhay na dumarating? Ang dami rin nun, sir, di ba? Oo. Opo, yung sa mga buhay po kasi basically more of yung ating mga ang agencies involved in the one-stop shop, yun yung ating mga katrabaho diyan. Pero po pagdating po dun sa mga namatay po na overseas Filipinos, yan po ang coordination usually via the Department of Labor and Employment, tsaka po minsan sa DFA din po kasi sila yung sa ating mga embahada at konsulado kung saan po nanggagaling. So ang karamihan po ng ating mga remains, so from February 1 hanggang October 20, meron na pong 1,879 na human remains. Kung mapansin ninyo, hindi ito yung number of deaths kasi ang deaths natin, di ba kanina po 815 lang. So kasama po ng mga human remains, meron din pong mga dumarating na non-COVID naman po. So hindi lang po siya COVID, yung 1,879 bagkus kasama rin, actually mas marami pa po yung non-COVID doon kasi about 84% po of those 1,879 hindi naman po COVID yung kinamatay. So, parang nakasama na lang din siya, At mainly, ang alam ko, galing karamihan na, yung maramihan na dating ay galing Saudi Arabia. Tama po ba, sir?
Opo, tama po, Ma'am Fe. So basically, base dun sa datos ng Bureau of Quarantine, ano po, ang dumating na from Saudi, 713 po. Ang dami. 730. Sir, ikaw. Ngayon lang yun, yung 730 as of today lang yun. Hindi, para kabuuan na yun, sir? Sa kabuuan. Oo, Wala kabuuan. February, sir. Sir Pasky. Wala February hanggang ngayon po. Yun na po yung kabuang dumating galing Saudi po. So, may ine-expect po ba tayong darating? May coordination po, pero ang usually po pag ganyan na mga usapin, ang ating DOLE or DFA po ang nakakaalam. Ang nakakaalam mo. Tapos i-report nilang nila sa inyo, parang ganon? Ang nangyayari po kasi, yung pong mga papeles niyan kasi, tsaka yung mga certificates, may clearance po kasi yan, no? So, dadaan po sa ating quarantine na po, sa ating Bureau of Quarantine. So, kailangan may mga certificate din yan, ano? Lalo na kung ito'y COVID. Gano'ng kaselan? Halimbawa, yung mga remains na yan, at sinasabi, ito COVID ang kinamatay, etc. Yung ba sa COVID-related? Paano protocol na ginagawa ninyo? Parang, sige, DOLE, tsaka si DFA, di okay na sila. Tapos, siyempre, paano yung pag-handle nito? Mga remains na ganyan? Opo, may specific po na mga protocols kapag po ang ikinamatay ay COVID or mga nakakahawang sakit. So, hermetically sealed yung tawag po nila. Hermetically sealed po yung casket. Bawal po yung buksan. So, hindi po pwedeng maglamay, no? Diretso po, within 24 hours, kailangan po ay mailibing. Kaagad-agad. Oo. Yun, ganun pala siya. Oo. Okay, dahil nga Migrant Health Unit po tayo at Bureau of International Health Cooperation na ng DOH kayo, sir, anong mga medical assistance and coordination para sa care ng ating mga OFWs yung ginagawa ng inyong departamento? Yan din po, isang parte yan ng ating mga serbisyo po para sa ating mga migrante at mga overseas Filipinos. No, ito po yung coordination ng mga medical assistance. So, mayroon po mga iba tayong kababayan na umuwi na meron po silang sakit. O lalo na po, mga malulubhang sakit. Ang mga nakikita natin, may mga cancer o may mga sakit sa bato na kailangan ng dialysis, mga na-stroke, ganyan po. So ito pong mga ito, syempre pag uwi dito sa Pilipinas, kailangan po nila ng coordination din kung saang ospital titingnan, ganyan. So yan din po ay pina-facilitate natin ng Migrant Health Unit. Ano po? So katulong po yung ating mga DOH hospitals across the Philippines at syempre ang ating mga other interagency partners, most especially po yung sa of course sa BOQ po pagdating sa airport, pag yung sa mga embahada natin, ang ating mga konsulado, yung syempre yung ating mga ATN officers na parang sila yung mga DFA natin sa post, yung ating mga polo, mga labor attaché, tsaka welfare attaché, ang ating mga social welfare attaché from the post. So pagdating dito, yung ating kausap natin ng OWA, ang DFA UMWA, tsaka ang DSWD. At tsaka po pagdating sa airport, syempre nandyan ang AMIA, yung ating Manila International Airport Authority Medical Division po. So malaki yung ang dami ng kooperasyon na yan sa... so, ibig sabihin niyan, kunyari ako, sir, meron akong kaso na ilalapit sa ating IMRAP ba yan? IMRAP? Yes po, yung ating Interagency Medical Repatriation Assistance Program. Yan yung IMRAP na sinasabi natin, na kung saan ay... Kailan pa ito nagsimula, sir? Yung IMRAP? Ang IMRAP po, 2016 pa siya. Actually, hindi siya nabuo ngayon lang. Matagal na rin siya. Nabuo siya... nagkaroon po tayo ng Joint Memorandum Circular dun sa mga ahensyang nabanggit ko noong June 15, I think, 2016, kung hindi ako nagkamali. So ano na po siya? Pag 4 years na. 4 years na siya. So halimbawa ito, may katanungan dito. Ang sinasabi niya... Hindi po. Sorry po. 2018 pala. 2018. June 16, 2018. So mga mag 2 years na. 2
2 years, so. Pero sa 2 years na yan, medyo meron na rin kayong natulungan, di ba? Yung IMRAP na tinatawag natin na yan. Yes so, sir, po. So, ilan na yung natulungan ninyo dyan sa mula 2018 hanggang ngayon? Yun pong sa ngayon na 2020, ano po, ang mula January po this year, 200, ang nakikita po natin, 200, 36 na po yung ating mga kaso ng medical, tinatawag na medical repatriation. Yun, no? Pero po last year, wala po sa akin lang yung exact data, pero over 300 na po yung ating data last year. Last year yun, oo. Tapos pinasukan ngayon ng COVID, no? Kasama ba dyan yung sa COVID? Halimbawa ay... sige, sir. Kasama na din po basically kasi kung may COVID at kino-consider po siya na medical repat. Opo, kasama na rin. Okay, so marami na rin pag-ano. Pero itong 236 mula noong 2018 tapos naging 300 itong anong usualing sakit nitong mga kababayan natin nung bumalik dito at na-repatriate natin? Yun pong, ito po, may data na ako. Yung 2019 ay 341. Po? So, 2018 ay 160. So, medyo dumami talaga siya nung 2019. Tapos ngayon ay 236. Ang mga nakikita nating sakit ay paiba-iba po, depende po sa taon. Pero ang mga mas madami po talaga ay mga neurologic, yung mga na-stroke, ganyan po, tapos mga hypertension, yung mga nagkaroon ng stroke po sa utak, tsaka sa yung tinatawag na atake sa puso, ganyan. Cancers, yan po, malaking rin po yung mga may sakit na cancer, tsaka renal po, no? Yung mga may sakit sa bato. Meron din po mga kaso ng psychiatric, no? Mga medyo nasiraan ng bait. Ganyan. Galing yan sa ibang bansa, Sir Pasky. Tapos, i-coordinate sa kanila, nandyan na sila para susundudin. Tama ba ako doon, Sir? Ito yung trabaho ng IMRAP, actually. Yes. Yes po. Coordination po among the agencies. Yun. So, kunyari, ang sinasabi ni Sir Pasky dito, halimbawa siya ay merong kamag-anak, Sir? May kamag-anak siya sa ibang bansa, for example, in Saudi Arabia, tapos may sakit. Ano yung prosesong ginagawa ng inyong grupo na yan, ng IMRAP, for example? Usually po pag may mga reports, no? Iba-iba po kasi ang mga sources natin ng information pag mag-medical repatriation, So, minsan po, galing ang report sa kamag-anak, ganyan. So, sinasabihan namin yung kamag-anak na makipag-coordinate sa ating embahada or konsulado, pinakamalapit na embahada o konsulado kung nasaan man po yung overseas Filipinos. Yun. Kasi po, yun po, sila po yung makakapag-check at sila yung makakapag-assess din po nung kaso. At kung makita naman sila or matawagan, mako-coordinate po, ayun, tsaka po inire-refer yan sa atin through the mother agency po dito. Kadalasan po siyempre pag workers, no, it's our Philippine Overseas Labor Office yung kapag mga documented migrants, ganyan. Pero po yung mga undocumented, irregular po, yan po yung tinutulungan kadalasan either mainly ng Department of Foreign Affairs. Kung hindi po, andyan din po ang DSWD kung meron pong social welfare attaché doon sa bansa na yon. Like sa Saudi po, meron po tayong social welfare attaché. Pero wala pa tayong mga health professional dyan sa mga bansa na yan. Ang DOH, wala pa tayo. Wala pa po. Malapit na yan, Doc Joel. Baka si Doc Joel na pala yun. Medyo mahirap po, no? Medyo mahirap para sa department kasi yun pong ating tinatawag na mga practice of the profession. Yun pong, syempre may mga lisensya po yan. Hindi naman po, like sa Pilipinas po, bawal po mag-practice ang mga hindi Pilipino. Binibigyan lang sila ng special permit to practice. So medyo kung mga usapin po na pagbibigay ng serbisyong medical, medyo mahirap po yun. I think it's more yung role po will be coordinative po.
Congressman Praski. Yung tinatawag na karaniwang namamatay sa COVID-19, bakit kinikremate kagad? Kinikremate. Kagad-agad kasi yung virus siguro di ba sir? Opo. Kailangan ba Actually, kapag COVID patient ka, halimbawa namatay ka sa COVID-19, ilang oras dapat kang makremate o mailibing ka agad? Ilang oras yun? Dapat, Doc? Yun pong dito sa batasan sa Pilipinas, usually po within 24 to 48 hours. Yun po. Pero po, syempre, yan po, kinoconsider natin sa ibang bansa. Hindi wala naman cremation. Like say sa Saudi, wala pong cremation dyan. Talagang ibabaon. Opo. So siniship lang po yan, and then pagdating po dito sa Philippines, within 24 to 48 hours po. Yun, So, they're kailangan cremated. talaga. Or yun po, yung hermetically sealed lang po. No? Yun, oo. So may mga policies ba tayo niyan, sir? Yan, sa COVID-19 related policies, meron tayo niyan for migrant workers? Meron po tayong mga polisiya. Actually, specifically po for COVID, meron talagang mga lumabas na mga polisiya. I think yung mga tungkol nga yung sa mga binanggit ninyo kanina, tungkol sa testing, kung saan yung quarantine facility, yun po. So may mga policy po na actually nag-change siya, kaya karamihan ng mga policy ang Nagbabago-bago din. Doc. Naku, medyo nawala si Doc. Humina ang ni Doc. Ang kanyang Jay, humina sa kanya. Ayan, nawala si Doc. So, sir, yun nga, within 20 to 24 to... yun, sir. Yung mga policies natin na sinasabi. So, ibig mo sabihin, nagbabago-bago din yung mga polisiya. Opo, nagbabago po siya, depende po sa evidence. So nakikita rin natin, 'di ba? Depende rin po. Like say for example, for the testing, kung makita ninyo nung mga February, March, ang natetest natin mga 1,000 lang siguro per day. Po? Ngayon, mahigit 100 plus na po yung mga laboratories natin. So ang natetest natin ngayon mga around 20,000-30,000, even I think we hit 40,000 in one day. So, naiba po yung ating mga algorithm, mga ganyan. So, nagbabago po siya, depende po dun sa sitwasyon. So, ang dami nang nag-ano sa iyo, mga taga-TUCP, nandito sa atin, nanonood sa atin, RB Cruz, Cabangon Henry, at yung ibang mga grupo sa Saudi Arabia. Ang tanong nila ngayon, sir, sa inyong pananaw daw, magandang hapon po. Oo, magandang hapon. Sa mga taga-Saudi to. Grupo yon ng Sampilak, sir. There were about 500 ngayon. Sa tansya mo ba, sir, gaano pa katagal itong pagtitiisan natin dito sa COVID-19 na ito? Mahirap sagutin. Mahirap po sagutin yan. At yan po ang sagot dyan. Hindi lang din po nakadepende sa Pilipinas. Ma'am Fe, ha? Mahirap ang mga tanong mo. Hindi ako nagtanong. Hindi lang nakadepende rin siyempre sa... Nawala ka na naman. Hindi, tanong ito lang sa labas, Saudi Arabia, kasi may mga gustong umuwi, hindi makauwi. Dahil bakasyon lang naman daw sila. Oo. So, gaano pa daw katagal yan? Parang mahirap sagutin nga, kasi indefinite, parang Tingin mo, yung mga baksin natin ngayon, Doc, kahit pa paano, yung mga baksin natin, kamusta na, Doc? Yun pong sa usapin po kasi ng yung pag-uwi dito, medyo ang Pilipinas po actually, medyo bumababa naman na yung mga kaso dito. Unlike yung siguro yung sinasabi na second wave sa Europa, medyo yung ating mga kababayan lalo na siguro sa Italy, sa France, sa Spain, sa Germany, mataas po yung kaso nila ngayon, mga 10,000 plus, mga ganyan po ang kaso nila per day, So kung ikukumpara mo doon, relatively mas mababa na po yung kaso natin dito sa Pilipinas. Pero yun nga po, ang sa suma total niyan ay hindi lang naman yung Philippines din yan. So, yung ibang countries din. So, kaya nga tama yung sinabi nyo regarding sa vaccine, Buong mundo po ngayon nagtutulong-tulong para po magkaroon tayo ng
COVID vaccine. Ang vaccine production po kasi matagal na proseso yan. So ngayon, meron na tayong mga candidate vaccines, no? So wala pa po talagang na vaccine so far. Ang expectation ng mga bakuna po na para sa mga masa ay next year pa po talaga, no? So currently, ang pa lang ngayon ay nag-clinical trials pa lang po sa bakuna. Dr. Pasky. Dr. Pasky. Yung kuha natin, yung sinasabing vaccine, hindi pa na final kung kailan nilalabas. So yung mga vaccine daw ba natin, Opo. wala pang final? Opo, kasi po nagta-trials pa lang po ang buong mundo, no? So Ayun. currently, ang huling balita galing WHO, meron na siyam pa lang na bakuna na under ng phase 3. So phase 3, yun po yung tinatawag na, yung, di ba may phase 1 hanggang phase 4 po yan. So sa phase 3 pa lang po sila. So matapos po yung pag-aaral ng phase 3 at makita na okay naman, ang side effect po ay hindi ganun at talagang epektibo yung bakuna versus yung sa tinatawag na placebo, then yun po yung tsaka po siya ikakalat po at ipoproduce po. Yun. So ang expected niyan actually middle of next year, no? Kasi ngayon nagte-testing pa rin po eh. March, April pa rin yan. Ano, Doc? Di ba? Di ba yung mga... Mga ganun po. Tsaka ang una po, syempre, yung sa based doon sa ang kadalasan pong ang ipa-prioritize and of course yung ating mga health workers, Yes, Kasi sila yung Humaharap syempre talaga. pag dumami ang kaso sa health worker po ang ating So, sir, mga servisyon sa kanila nakadepende. Ito, may isang katanungan tayo dito, parang Henry. Sabi niya, kunyari, lahat ba ibabaksin o alimbawa, andyan na yung vaccine, so ilan tayo dito? 100, kunyari, 110 million, kunyari. Lahat ba yun ibabaksin? Ganun ba yun, sir? Doc? Hindi po ako eksperto sa mga bakuna, no? Pero ang aking basic na kaalaman po dyan, may target usually po na population, no? So aside from the health worker, syempre meron dyan na target yung mga vulnerable population, no? So after that, actually yung kung naririnig po ninyo yung sa mga sa COVAX facility po na ngayon, yung sa COVAX ang i-cover lang niya ay 20% lang po of the whole population. Yun yung galing sa COVAX. So beyond the COVAX, so yan po ay ang kasagutan dyan, depende kung magkano po yung ating pera at kakayanan na makabili ng mga bakuna. At yun po, depende po sa siguro, I think isang malaking bagay dyan, yung mga resulta ng pag-aaral. Kasi kung ang pag-aaral ay kailangan na ganitong level of immunization, yun po ang ating susundin dyan. Yun. Doc. Ay, Doc. Sir Pasky. Yung mga bakuna na yan, lahat sagot ng gobyerno. Yun ang malaking katanungan dyan. Ano, Doc? Doc, sagot ba yan? Opo. Sagot ninyo? Mayroon po tayong nakalaan naman na pondo dyan. Yun nga lang po. Yan po ay magiging depende. Ang po kasi niyan is magkano ba yung i-offer sa atin na bakuna at magkano ang mararating ng ating pondo. Yun po. Hindi pa po yun natin makikita ngayon. So, dahil nga po nagta-trials pa lang yung mga... So, with that, naku, ang galing-galing mo talaga, Doc Joel. Oo. So, yan po si Dr. Joel Benaventura na ewan kung natutulog pa siya. Yan, from DOH, Department of Health. Thank you very much sa inyo. May mga message ka ba sa ating mga kababayan, particular yung inyong ahensya, ay siyempre nakapatuon yan sa mga migrant workers. Nasa iyo po yung pagkakataon, sir. Okay, maraming salamat po, Ma'am Fing. No? So, alam po natin ang Department of Health po ay recently lang po established yung aming Migrant Health Unit, no? Pero I think ang message ng aming secretary ay yun pong ating kalusugang pangkalahatan o yung universal healthcare na inaasam-asam natin para sa
mga Pilipino, ang important po na mensahe ay hindi lang po ito para dun sa mga Pilipino nandito sa Pilipinas, bagkus ito ay para sa lahat ng Pilipino nandito man sila sa Pilipinas o maging nasa ibang parte ng mundo. So, ang sabi nga po namin, dapat there can be no universal healthcare if our migrants and overseas Filipinos are left behind. Yun. So, yun po yung siguro aking mensahe. Oo. At dapat walang naiiwan talaga, no, Dok? Yan. At lagi pong, lagi po tayo nakikipag-coordinate dito. Ay, sir, meron tayong PMHN bago tayo magbitaw. Kailan ba yan? Yung port ninyo? Port PMHN. National Consultation ba yan? Doc, sa'yo yun. Kailan yun? December? Is it November? Okay po. Maraming salamat, Ma'am Fe. Opo, meron tayo ngayon na actually partner natin ang Kakampi doon, no? So, sa ating Philippine Migrant Health Network, which was established also 2016. So, basically, ang Philippine Migrant Health Network, katulong ang Department of Health, nagko-conduct tayo ng tinatawag na National Conference on Migrant Health, no? So, every other year po siya starting nung 2014. So, ngayon po, 2020, unfortunately, may pandemic. So, kaya magkakaroon po tayo ng virtual conference. So, isang buwan po yan na virtual conference, 4 weeks, 1 webinar per week po. So, ang ating 4th National Conference on Migrant Health, ito po ay magsisimula sa November 18. 1 month po bago ang ating International Migrants Day celebration. Yan. So, and then susundan ito November 26 kung saan nandun po yung nag-invite po kami ng mga migrante mismo na nasa ibang bansa, no? May mga land-based, may sea-based, meron din pong nagkaroon ng COVID para po mag-share ng kanilang experiences. Tapos po, iba pa pong mga panelists hanggang December 3 at December 10. Yan. So asahan natin, para may live sana natin, ang discussion na yan, sir, ha? Live natin dito sa ating programa. Maganda kasi yung usapin. At siguradong napakarami nang a-attend yan, lalo na yung mga OFWs na in-invite natin. Yan. Do, pwede naman, di ba, Doc? Ipaparegister lang. Yes po, pwede po. Kahit, magbibigay po kami ng mga link, announcements sa mga susunod na araw. Yeah. DOH, okay. DOH yan. Siyempre, of course, thank you very much, Doc Joel, Dr. Joel Buenaventura ng Department of Health. Opo. Thank you very much. Ayan po. Okay na po tayo, Ma'am Fe, ha? Sa susunod pa Pareho uli, tayo naka-pink. Pareho tayo naka-pink. Doc, yung iba pa nating reports pagka ha, lalo na nag-click ka, so sabi nung isa, teka, saan ba to? Sabi, ang cute mo, Doc. Tinitingnan ko yan. Gusto mo lang kay Yusek Lilibet David. Ha? Sige po. Si Lilibet David Yusek. Nandiyan pa daw? Opo, nasa kabilang building po. Hindi ka ba rin sa opisina nila? Malapit doon sa ano? Sa kabila po kaming building. Okay. So with that, thank you very much. Yan po ang Department of Health. Salamat po, Doc Joel. Opo. Ingat, katono. Mag-iingat po. Yan. Ayan yung sinasabi natin, di ba? Report sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga OFWs. Kasi sila, talaga, ang focus talaga nila, Doc, ay Sir Pasky, ay sa migrant workers talaga. Yan, di ba? Kaya tama-tama rin sa Kakampi. Oo, at sa atin lahat. Ibig sabihin lang, talagang makakapartner natin DOH kasi nakakatulong talaga sila, lalo na doon sa mga repatriation issue, di ba? Yun nga, sinabi mo kanina, kailangan pala talaga yung casket ng COVID, yung remain kailangan talaga yung casket niya ay talagang sealed talaga kasi nakakahawa pa rin pala siya, di ba? Paano yung pagka tatanggalin na naman yung balsamador hindi kayo nahawa? Hindi na siguro. Yun, pati kabaong susunugin na rin Oo, lahat na siguro. Okay. So, ano ba balita natin after ng puntahan na natin titingnan tayo niya. JR, ano muna, isa mo ng paalala mula sa ating himpilan? Kalimutan. Tama lang.
kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat, pangalagaan ang mga bakawan, bantayan ang mga marine protected areas, at suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DABFAR. Okay, balik tayo sa ating programa. Ito po muli ang inyong lingkod sa tambalang Paske ng Natividad and Fe Nicodemus. Bigay mo daw sa kanya, sir. Okay, at siyempre, of course, nagpapasalamat tayo kay Dr. Joel Benaventura ng Department of Health. Yan, Doc. Salamat po ng mabuti. Maraming salamat po sa tulong niyo sa ating mga migrant workers. And of course, si Doc Joel ay isang Chief Health Program Officer. Alam mo, tinuro niya, ang galing-galing yan, Doc. Yan, Doc na naman tawag ko sa iyo, ha? Siya, ang kanya pong departamento, o kanyang unit po ay Migrant Health Unit ng Bureau of International Health Cooperation. Yan yun. So, kung may mga nais kayong ipasundo sa kanila, yun, Doc, ayun, ang ano natin, Paski, ha? Sir Katotong Paski. Kunyari nagkasakit yung isa nating kamag-anak o mahal sa buhay sa ibang bansa, yan, makikipag-coordinate lang po kayo sa ating ating embahada o yung mga consulate officer natin doon. Tapos sila na mismo, yung ating embahada doon, magbibigay siya ng report dito sa DFA natin, si DFA at si Dole, magdidirekta sa sa Department of Health. Tapos sila na yung bahalang susundo. Sumusundo talaga sila. Lalo na kung ito'y naka-wheelchair. Meron na, hindi katulad dati na nung ako nga sinundo lang namin yung bayaw ko eh. Kami lang ang nagano. Buti pa meron pa silang ang tawag dito, yung ambulance. Yung nag-handle doon sa ambulance, hindi rin naman mga doktor. Kaya kung paano na lang. Pero this time, dapat isang nurse o marunong mag-asikaso sa pasyente. So ngayon po ay kung may mga problema kayong ganyan, doon pumunta lamang po kayo sa inyong mga polo office sa bansang inyong pinagtatrabahuhan o kaya tumawag kayo sa amin dito sa 0908-5672849. Yan po. At i-coordinate natin yan. Di ba? Sir, yan. Okay. So, ano balita natin? 116 anniversary. So, tuloy-tuloy talaga sila, no? 119. 119 na binabasa ba? So, ito na naman yung mga reports natin. Sir Paski. Noong Lunes, nakakuha na naman sila ng mga ecstasy. Di ba? Lunes yan. Yan. Tapos yung mga baril-baril. Yan. Ang ganda ng mga barilan mo. Totoo kaya? Totoo ba yan? Totoo yan. Nandun na. Pakita mo yan? Meron ka yan? Jay, pinakita mo na yan last Monday. Yan. Oo. So, sa BOC, Clark conduct inventory of forfeited and abandoned mobile phones. Mobile phones. Yan. Yung, ano yan? Inom ba ako ngayon? Mobile phones naman. Hindi. Yung ba, i-donate ng... I-donate to. ng Port of Clark, Bureau of Customs. Ayun, hindi sisirain. Hindi. Yun ang... nag-inventaryo mga abandoned. Ibig sabihin, hindi na kinuha. Di ba? Yung mga hindi na kinuha na kinumpis ka ng Bureau of Customs, yan yung pinaglalaanan para doon sa mga estudyante at mga guro na dapat ipamigay. Ito ngayon sa mga estudyante, ilan ba to? Madami ba? Konti rin konti lang, oo. Sa Port of Clark lang to, sa lahat ng port, pagka talagang magtutulong-tulong, ay makaka-survive siguro, mabibigyan yung lahat. Kaya
itong sa Port of Clark, kung lang yata ito, wala pang 200 yata itong... Marami-rami na rin yun. Maraming bata doon na lang. Oo. Kung saan banda, di ba? Kasi dito naman halimbawa sa Metro sa Manila, sustentado naman tayo ni Yorme. Okay. So, yan kumpiskado. At ngayon, i-donate na lang nila. Yung tama ba? Oo. Paano naman itong mga extras ito siguro, no? Ito, mga extras ito. Ayon mga droga na naman. Oo nga, bakit ba? Walang kasawa-sawang... Walang kasawa-sawa. Diba? Hindi tumitigil sa kanilang negosyo. Yun. At siyempre, ito naman, TAN replaces Medina as BIPOD chief. Ano ito, sir? Yung sa kay Morente. Ayan yung nagpalitan. Si TAN ng... Palitan lang. Palit lang ng pwesto. Yung ano itong pwesto nitong POD? BIPOD. Ano ba yun? Ibig sabihin ng BIPOD? Port Operation Division. Ayan. Alam mo yun, Port Operation Division. So, nagpalitan lang ba? Bakit nagpalitan? Siguro. Yan na naman Yan maaring kuha na siya. Ano? Overstaying. Malaki na kinita. Hindi, dapat naman kasi gano'n para di ba? Dapat, Tingnan mo yung katulad sa PhilHealth, di ba? Ang tagal-tagalan nila doon, hindi maalis-alis. Yung pala, gano'n ang nangyayari, di ba? Yun. At syempre, sabi nga natin, si Senator Go naman ay talagang eager na eager siya na ipass yung anti-red tape law. Dahil... Yan. Madami kasi ngayon mga kalokohan din, tinan mo, di ba? Matagal na. Marami at matagal ng kalokohan. Talagang ito ay talagang kalokohan. Okay, Sir RB. Ano ba tawag natin kay RB? Yun si RB Castro? Okay, sige. So, hopefully, maipasa ang anti-red tape law. Ay! Ano ba sinabi yun? Senate, teka pala, mali ako. Senate, tatama ko lang po. Senate approved a proposed anti-red tape measure that seek to give the President of the Philippines authority to simplify bureaucratic process during national emergency, which effects will improve ease of doing businesses as well as strengthen the fight against corruption. Di ba nga nung nakaraan, di ba sir, yung mga kunyari 3 days gagawin, kung matatapos na ngayon yan, di ibigay na kagad, di ba? Yung mga permit, mga license, etc., di ba? Yung pinagmumula ng anti-red red tape. Yun yung sinasabing na dinidelayed ang dokumento para maglagay yung tao. Kaya yun ang galit na galit si Presidente. Ngayon may press conference sa Malacanang. Yun lang ang binibili ni Presidente kahit na sinong tauhan niya. Basta't na-involve sa corruption, hindi niya Tsugi na. Hindi niya nasasagutin. Bahala na yun. Bagay nangyayari naman nitong maupo si Presidente Digong na hindi naman niya kinukonsinti yung mga basta pinababayaan niya mag-imbestiga, maimbestigahan, at kung ano kinalabasan na may kasalanan yung kahit sino yung mga kaibigan niya, wala siyang magagawa kung masintensyahan, di ba? Oo. Yun yung kagandahan sa Presidente natin. Hindi ka mukha ng mga nakaraang Presidente, wala lang. At sana nga ito mapasa to, diba? Pag ito, naku, patay kang bata ka. Maraming matatakot dyan sa batas na yan. Dahil batas na Kasi ngayon, walang nangyayari sa mga korap na mabibigat na kaso ng korupsyon. Ngayon, kung may batas na ganyan, may babasihan na yung korte o ano. Oo. Kaya lang sana nga hindi yung mamaliliit ang tamaan. Yun, diba? Yun ang problema. Yun yung natin. Kasi minsan,
Meron pinaka nuno doon, ang mga tinatamaan, yung mga nasa baba, di ba? Yung mga inuutusan lang. Yun sana yung medyo hindi natin type, di ba? Dapat yung principal, yung main. Halimbawa, siya yung nag-uutos o siya yung hepe na talagang merong corruption. Ayun yung dapat na kastiguhin. Hindi yung maliliit na nadadamay na dahil maliit lang siya, hindi siya pinakikinggan. Yun ang dapat mabago. Ganun. So yan. At syempre, ang sinasabi nga nito, meron dito, sabi ni Noel Abuel. Kilala mo yun, sir, di ba? Oo. Sabi niya, ang katiwalaan sa ahensya ng pamahalaan, tuloy pa rin. Tuloy pa rin daw, sa tingin mo? Yung katiwalaan. Tuloy-tuloy pa rin. Sabi ko sa'yo, noon at ngayon, ganun din yun. Ito ang sinasample niya nga. Ito, medyo nakita to, di ba? At nabalita rin to. Yung DPWH, Department of Works and Highways. Di ba? Ang daming mga, natutuwa nga ako dito eh. Pero ang sabi naman ni Lolo Digong ko, sabi niya, kung ang secretary nga, si Secretary Villar, di na yan mangungurakot kasi mayaman na siya. Tama yun. Nasisiguro ba yun kung ang halimbawa, bagman, meron siyang taga-kolekta. Yung taga-kolekta. Yun nga, di ba, sinasabi niya sa baba, nagkakaroon ng problema. Paano, ikaw sa karanasan mo, sa dami mo nang ginawa dyan sa ating pamahalaan, lahat-lahat, paano maiwasan? Lagyan ng batas nga, katulad. So kung may batas na ganun nga. Yung batas na yun, na may katakutan na yung mga tao, yung matataas na yan, na gumawa ng korupsyon dahil alam nilang matutuluyan sila makulong o masintensyahan dahil doon sa sinasabing batas. Pero mahigpit ba yung batas? Parang hindi ko pa masyado busisiin natin yan. Hindi, ang sinasabi natin, ewan ko, at hindi ata tayo nag-usap nung nakaraan. Ang sinasabi natin, dire-diretso pa rin ang pagkukurap no? Di ba? Yung mga ganong klase. Parang gumagawa yung itas mong ganyan, yung sa baba mo, naiiwan, at sila yung nananamantala, o inuutusan lang sila. Tingin mo? Mas malamang yung inuutusan lang. Kasi mas natatakot yung maliliit na gumalaw ng para sa kanila kung hindi nalalaman nung nasa itaas. Di ba? Oo, ito pa sinasabi, meron dito nabasa kay kasamang Noel Abuel. Sabi niya, may mga kontraktor, ito yung siguro sa DPWH to may mga kontraktor ang naglalabi sa ilang opisyal ng DPWH para makuha ang proyekto kapalit ng malaking halaga ng salapi. Yan, totoo yan. Dahil, kasi alam ng kontraktor kung lalo na kung veterano na dyan sa public works na kumukontrata o nakakuha na siya sa bidding, kung sa veterano na sa kaalaman, di ba? Alam niyang gagawin niya, alam niyang monopolihin yung mga ibang... Pero ever since, nandyan na yan, no? Oo. Kahit doon sa barangay level. Di ba? Para sa kanya katulad ng barangay level. Ikaw, sa barangay ka dati galing. Meron ka bang experience sa ganito? Sa barangay? Sa akin, ang masasabi ko dyan, dahil dati tayong naging kapitan o chairman ng barangay, nung panahon ko, nung panahon ng bago matapos yung martial law, ang barangay appointed, walang sweldo at walang budget na nakapondo. Kaya yung inabot ko niyan, yung wala pang pondo nung mag-OIC ko hanggang sa magkaroon ng eleksyon. Talagang walang maipagmamalaki ko yung tungkulin kung inabot ko yung walang pondo, walang budget. Ang tanong, paano ko naipagawa yung barangay hall?
Paano kung napagawa yung mga cover court, basketball court? Paano kung napasimiento yung mga kalye? Oh. Yun sa pamamaraan lang ng isang namumuno kung talagang gusto niyang makatulong. Oo. Diba? Tama. Katulad nung yung barangay hall. So, paano napagawa? Paano kung napagawa? Nakipagkaibigan ako sa National Housing Authority. Na naging kaibigan ko yung manager, general manager, hanggang sa nirequest ko yung barangay hall. Sinuswerte naman, pati yung lote, binigay sa barangay. Dinonate na sa barangay. So hanggang ngayon nandun pa yan. Ayan, yun ang legacy mo. Di ba? Kaya nga, diba? may pagmamalaki ko sa yung chairman na ngayon. Sabi niya, lagyan din yung mga larawan ng mga naging chairman. Di ako yung pinakamatagal na naging chairman. Akala ko sabi mo, ikaw pinamatanda. Hindi sabi ko lang yun. Hindi pa, di ba? Hindi. Talagang malakas ako kay Lord, naubos na yung naging chairman. Ikaw na natira. Isa yan DPWH. Ang tapos niyan, meron na namang isa. Yung sa Department of Agriculture naman. Ano naman to, sir? DA, Department of Agriculture. Nakikita rito na yung mga farmer, kawawa din. Diba? Agrikulturang bansa tayo, diba? Tayo nga nagturo magtanim ng palay sa iba, magtanim ng kung ano-ano sa ibang bansa, diba? Yung mga nag-aral dito sa UP na mga farmers. Ngayon, sa agriculture. Parang naiwan tayo. Naiwan. Ba't di maiwan masyadong pabaya yung Pilipino, masyadong tiwala, pero hindi, ang nakikita ko, eto, pulsuhan mo lang. Ang nakikita ko, Sir Paski, o Katotong Paski, yung, ba't mas gusto nating mag-angkat sa ibang bansa, mag-import ng mga produkto papasok ng Pilipinas? Kita mo, ang mahal mura ang bigas ng Vietnam. Masarap pa. Di ba? Yung mga ganon. Mura-mura pa siya. Kaya kumpara mo dun sa palay, sa bigas natin, na ang mahal-mahal na hindi pa ganun kaganda. Ano ba ang diferensya? Ano ba nangyayari? Mahal na, mas hindi pa maganda. Dahil yung tinuruan, naging estudyante rito sa Pilipinas na mga taga-ibang bansa, mas sininop nila yung mga natutunan nila rito at ginamit nila ron. Kaya nga yung sinasabi ko yung dito relax tayo, baliwala sa atin yun. Pero sila nagsisikap, di maganda yung pagsisikap nila. Tingin mo ba kasi sabi ko, tanong ko, nag-i-import tayo sa ano, di ba? Nag-i-import tayo ng mga produkto, sibuyas, tsaka yung mga karne ngayon. Di ba? Dati na yan, yung kumikita ba doon yung mga, sa atin, halimbawa tayo nag-import, Pilipinas, kumikita ba yung mga tauhan dyan? Hindi. Ako palagay ko kumikita Lamang sa kumikita dahil hindi natitigil di ba? Kung hindi kumikita ang negosyo, matagal nang tumigil yan. Palibasa, kumikita, tuloy-tuloy dahil... So kaya nga biruin mo ako tinan mo, bumili ko nung Sabado, sa palengke po ako pumunta, mga kakampi ko at Katotong Paski. Palengke. Tinignan ko yung sibuyas, hindi masyadong maganda yung sibuyas, pero Tagalog yun. Sabihin, dito galing yun. Tapos dito, parang sariwa-sariwa at malalaki pa, at pinong-pino, yung sibuyas to, pinag-usapan natin. Tinanong ko yung sa atin na sibuyas, 200. Mahal, 1 kilo, 200. Tapos yung dito naman, imported, magkano sibuyas? Sabi ko, 140. O saan ka bibili ikaw? Sa imported na. Oo, di ba? Sariwa-sariwa pa ka mo. Doon ako nagtataka Bakit ganon? Ba't mas mababa yung mga imported na product na yan? Kahit anong product, mas mababa sila. Parang anong tansya dyan? Kasi nga, yung mayroon tinatawag na smuggling.
yung nakakameno sa bayad ng duties and taxes na nagpapalusot sa Piero, sa airport. O yan. Siyempre, kumikita yan dahil nakameno siya ng pagbabayad sa tax. O buti na lang may pusong mamon, pinababaan din nila yung presyo. Pero kumikita rin sila sa bababang presyo dahil nga nakakameno sila sa binabayaran tax. Yun, kasi hindi masyado mataas yung ano tax. Yun ang kainaman naman sa mga smuggler. Kaya nga sinasabi natin, bago tayo magtuloy-tuloy kasamang Paski, ay magpaalala muna tayo sa ating himpilan. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar para sa malinis at masaganang karagatan. Sa gitna man ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Say no to illegal fishing. Huwag magtapon ng basura sa dagat, pangalagaan ang mga bakawan, bantayan ang mga marine protected areas, at suportahan ang close fishing season. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DABFAR. Pinasasalamatan natin si Yusek Gongona ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At saka si Secretary William Dar ng Department of Agriculture. Ito pong Department of Agriculture, sakop niya rin po itong BIPAR, itong Bureau of Fisheries. Kaya maraming salamat sa inyong mga katoto at tuloy-tuloy ang ating propaganda sa BIPAR. Okay, at syempre Wednesday. It's Wednesday naman. Susunod na naman. Lunes na uli, sir? Lunes na uli tayo magkita-kita dito sa ating Talakayang Pinoy. At syempre, of course, thank you very much sa ating mga nakasama dito mula Lunes hanggang Miyerkules. Okay? At syempre, batiin din natin si Captain Jess Morales. Yan, oo. Kamusta ka daw? Sabi ni Captain Jess. Yan. At syempre, yung mga doktor. Si Ed Perez. Ayan, mga... Busy-busy pa rin yun, no? Puro sana nga raw, sabi niya, gustong-gusto kong makapanayam ko yung mga tao natin, yung mga nakikinig. Problema, yun ang mga trabaho ko, hindi ako makabitiw, sabi nga doon. Kung makabitiw man ako ng alas 5, tapos na yung programa ng Tsaka pagod na siya, Pinoy. Pagod na. Pumasok ba kamao kanina, JR? Okay. At syempre, binabati natin ang ating Master Touch, ang ating Kamaunang Bayan, ang ating Sweet Memories, of course, ang Talakayang Pinoy po. Sa inyo lahat, maraming salamat. At syempre, ano yung huli natin sa gospel? Salamat sa ating Panginoon na lumikha, na dakilang lumikha. May mga papasalamatan ka dyan, to? Sige, pasalamat din tayo sa ating mga frontliner na doktor na katulad ni Dr. Carl Laki ng Director ng Ospital ng Maynila. Nag-go na ba ang Ospital ng Maynila? Di ba ginagawa yon? Hindi, pwede na. Pwede na. Yan, pwede na po ang Ospital ng Maynila. Ano na kaibahan ngayon, Dok? Sir Paski? Yung opisina ng direktor, parang St. Luke's, puro marmol yung mga... nakapunta ka na. Paano yung serbisyo? Kasi natatakot ako dyan dati. Yung kulang lang kasalukuyan, hindi pa naka-project ng gagawin, yung ER na yung pagtanggap sa mga pasyente. Yung pa rin, dati pa rin. Dahil yun naka-prepare na para pagawa. Kanya lang, inabot tayo ng pandemya. Kanya siguro naka-hold yung pagpapagawa.
Pero marami nang nagagawa sa buhat sa 4th floor hanggang sa 2nd floor sa opisina ng direktor. Maganda na yung kwan. Pagkakaayos. Kumpleto na kaya sila sa gamit? Meron yung gamit kumpleto, kanya lang yung inabot ng disgrasya yung nasira yung katulad ng CT scan. Yung makakameno sana yung mga kababayan natin dahil walang bayad. Pag magbabayad ka... Mga lang CT scan, no? Pinakamura 5,000. 7 na ngayon, 7. Hindi, 7. meron pa rin nagbibigay ng 5,000. 5,000. Sa Dimasalang. Pupunta ka pa doon, schedule ka pa. Schedule, tsaka... schedule yun. Depende rin yata kung saan ka CT scan, kung sa utak, sa ulo, o sa sa buo, yung gano'n. Tapos ito lang. Depende yung CT scan eh. Kaya mahal eh. Pag mahal sa ulo yata, sa utak. At syempre nga pala, nung Monday, iQuest po, mga kaibigan, antabayanan nyo yung mga ginawa ni JR Jan at ni Red, yung pong mga opening na trabaho doon sa Taiwan. At ang sinasabi nga po pala ni Miss Ana Nangan, ang isa sa mga nasa operation ng iQuest, ay kailangan magbukas kayo ng poea.gov.ph, hanapin nyo doon yung mga trabaho. Diba? Pero tayo din ay may ginawa po, hanapin nyo yung iQuest na video. Video ba yun, Jay? Ha? Okay. Nandun lahat yung mga trabaho na open o na may mga opening sa Taiwan po ngayon. Sa Japan, ganun din. Sa Canada, dumarami na rin yung mga Pilipinas natin. Ha? Germany, bukas na rin para sa mga healthcare worker. Yan. At pagka Taiwan kasi pala, Sir Pasky, ay mga factory worker, tsaka healthcare worker. Yan. Matagal nang sa Taiwan tungkol sa trabaho sa factory worker. Yan, mga bukas na yan. Kaya lang dapat via Zoom ang gamit. Di ba, JR? Via Zoom ang dapat. Kontakin nyo muna po ang iQuest. May mga number doon tayong ibinigay. Tapos, may steps din po doon sa video na ginawa. May step 1 up to 3. Yan. Kung kayo yung mga interesado, mag-apply dyan sa iQuest. Napakarami po nilang opening. Ang pinakita pa lang natin ay yun sa Taiwan. Di ba? Taiwan, napakarami po nilang kailangan. Ang Hong Kong at ang Japan, open na rin. Hong Kong, Japan, Singapore. At mahuhuli ata ang KSA. Yeah, yun. Sir. Pinasasalamatan din natin ang ating mga doktor doon sa katulad ni Merle Sakdalan. Ito po yung director ng Justice Jose Abad Santos sa Memorial Hospital. Si Dr. Estrella ng Tondo General Medical Center. Yan po yung mga director ng mga masisipag at mababait pong mga direktor yan. At pwedeng lapitan o pakiusapan, madali namang mag-usap. So paano halimbawa ay minsan natatakot yung iba, alam mo yun. Pwede ka ba daw lapitan, sabi? At para referral lang. Yun. Ano yung mga number na tatawagan dito o po sa kakausapin? Talakayang Pinoy, pwede rin kayong tumawag at kung kaya nating tulungan, matutulungan natin. Lalo na yung mga referral sa hospitals, di ba? Ako may isang nirefer na ako kay Doc. Kay Doc kay Ed. Sabi ko, kasi merong yung isa nating kasama. So, hindi niya maintindihan. Ako alam kong basahin yung x-ray niya. May pneumonia kasi nakalagay tsaka yun sa heart. Sabi niya, paano ko ba ito babasahin? Hindi ko to alam. Ako naman, ayoko magbigay ng opinion, di ba? Kahit alam natin basahin, hindi naman tayo doktor. Ginawa ko, pinasa ko kay Doc Perez. Sabi ni Doc Perez, dito ako sa birthday party ng mama ko.
Sabi ko, Nagpunta yung yung sino? nagpunta yung pasyente. Hindi, online lahat. Oo, Online sabi lang. naman ni sa akin ba yon? Okay? Sa akin yon? Sabi naman ni doktor, sige, pasa mo sa akin yung x-ray mo at saka yung ECG. Ang galing, di ba? Nung pinasa, di alam niya na ngayon. Di ba? Mga ganong klase. Binigyan siya ng reseta. Online din. Yun ang nakakatuwa, di ba? Yung mga ganun. So, yun mga partnership magaling, di ba? Kaya kung gusto nyo naman ng mga psychological, yung parang may bumabagabag sa inyong ulo, sa inyong katawan, sa inyong puso. Meron din tayong mga psychologist. Yan, di ba? At meron din daw isang psychiatrist na nag-o-offer din ng kanilang serbisyong libre para sa atin. Ang ganda, di ba? Yan. Meron kang psychologist. Sabihan niyo lang po kami. Pwede niyo kaming i-text sa 0908-5672-849. Ulitin ko po yung number, 0908-5672-849. Yan. So yan, kung may mga problema, distress ka, bumabagabag sa iyong sarili, yan, pwede po nating kausapin. Sabihan nyo lang kami. Maliban sa pera. Oo nga, wag yun. Katulad natutuwa ako kay Doc Perez ang bilis nun. So yung pasyente magaling na. Nakakalakwatsa na siya. Di ba? Yung mga ganong klase. Kasi minsan pag nakita natin pneumonia, akala natin COVID na di ba? So hindi naman pala. Ako din, ganun ako nun May COVID ako doon. Sabi ko. Sisira loob, Oo, nasira loob. Okay, so with that, thank you very much sa ating mga partners, psychologists, psychiatrists, yung mga doctors natin, doctors from the Department of Health. Maraming pong salamat sa inyo. And of course, sila Dr. Lucky. Yan. Si Dr. Lucky, si Dr. Sakdalan, Dr. Ed Perez, at si Dr. Martin. Dr. Martin. At syempre naman mula dyan sa Department of Health, straight from Department of Health, si Dr. Joel Buenaventura. Thank you very much po, Doc, At sana mabigyan pa tayo ng mga update regarding doon sa kanilang mga trabaho o tinatrabaho para sa ating mga kababayang OFW. So with that, tayo ay manalangin muna sa ating may kapal. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pag-aasikaso at pag-suporta sa aming programang Talakayang Pinoy, sa inyong pag-alalay sa amin at sa aming mga tagapakinig at tagapakanood. Sana po'y manatiling nakaalalay ka sa aming Panginoon. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, sana po'y palaging nasa amin ka, Panginoon. At isang paalala sa ating mga kaibigan, mga katoto, laging tandaan, walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. Okay, mga katoto. Okay, paalam na tayo. Magpapaalam po kami, see you Monday. Yan. At syempre, Katotong Paski, paalam na tayo. Ang inyong Katotong Paski Natividad, katandem ni Nicodemos. Nabulol ka pa doon sa Ay, iksi-iksi na nga ng pangalan ko. Okay, paalam po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Tambalang Paski Natividad and Nicodemos, kami po ay nagpapaalam sa inyo and see you Monday. Marami pong ka-date ngayon ng aking partner. Okay, God bless. God bless us all. Ingat.
Mamulat ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.